naging sunod-sunod na at nagiging madalas ang pagpapakita ng presensya ng bansang Amerika sa West Philippine Sea, kung saan nauna na itong nagpadala ng kanilang mga barkong padigma, hindi lamang bilang pagpapakita ng suporta sa Pilipinas, kundi maging ang paninindigan nito sa freedom of navigation. Isang barkong padigma ng US Navy noong Biyernes ang naglayag malapit sa mga pinagtatalo ng isla na militarisado ng Beijing at iba pang mga bansa sa South China Sea. Ang pagdalayag na iyon ay inihayag kaagad pagkatapos ng operasyon ng kalayaan sa pagdalayag. Ang USS Preble ay dumaan sa loob ng 12 nautical miles ng Swallow Reef sa Spratly Island. Ito'y ayon sa isang tagapagsalita para sa US 7 Fleet. Ang grupo ng humigit kumulang 100 isla at mga bahura ay humigit kumulang sa 800 milya ang layo sa timog ng mainland China, 560 milya naman sa silangan ng Vietnam at 206 milya lamang ang kanluran sa Palawan sa Pilipinas. Bumalik sa tungkulin ang USS Preble kasama ang 7 Fleet noong kalagitnaan ng Oktubre na nilagyan ito ng high-energy laser para subukan ito sa karagatan. Ang 60 kilowatt na Helios system ay maaaring makasilaw o makabulag o makapinsala sa mga sensor ng isang surveillance drone o magbutas ng mga drone, mga mababang lumilipad na sasakyang panghipapawid at sa ilang mga kaso, mga missile ayon sa manufacturer nito na Lockheed Martin. At nito lamang Lunes, iniyayag ng State Department ng Amerika na lumayag na rin ang kanilang Carrier Strikes Group sa West Philippine Sea at anumang oras sa ngayon ay masisilayan na ang kumpol ng mga barkong padigma na ito sa nasabing lugar kung saan magsasagawa ito ng freedom of navigation. Hindi ito nagustuhan ng bansang China at inihayag nito sa kanilang mga pangunahing news media na isa itong paglabag ang ginawa ng Amerika sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Wala di umanong freedom of navigation sa mga nasabing karagatan dahil ang buong South China Sea ay pag-aari daw ng bansang China, alinsunod na rin sa kanilang 10-dash line. Samantala, pinalayas ng bansang Paraguay noong Huwebes ang isang Chinese envoy dahil sa umano'y pakikialam nito sa mga domestic affairs ng bansa at paghimok sa mga bansang South America na putulin ang ugnayan at mahabang pagkakaibigan sa Taiwan. Binigyan ng 24 oras ang Chinese diplomat para umalis na ng bansa. Sa isang maikling payag, sinabi ng Ministry na Ugnayang Panlabas ng Paraguay na binawi nito ang bisa ni Su Wei, isang senior Chinese envoy sa Latin America na nasa Paraguay para sa taunang pagpupulong ng UNESCO na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa pakikialam sa mga panloob na gawain ng bansang Paraguay. Noong nakaraang araw, nilaktawan ni So ang sesyon ng UNESCO at sa halip ay pumunta ito sa Kongreso sa kabisera ng Paraguay ng Asunsyon kung saan nagdulot siya at gumawa ng diplomatikong kaguluhan sa pamamagitan ng pagtawag sa Paraguay na tanggalin na ang Taiwan, ang self-governing demokratikong isla na may 23 milyong katao na inaangkin ng China bilang teritoryo nito. Ang Paraguay ay ang tanging bansa sa South America at isa sa 12 sa buong mundo na kumikilala sa Taiwan bilang isang bansa. Ang gobyerno ng Paraguay ay nananatiling matatag sa pangako nito kahit na pinalakas ng Beijing ang paglabi nito sa mga dayuhang katapat na hinto ang pagkilala sa isla ng Taiwan bilang isang bansa.